Mahigit 400 taon na hawak ng iisang pamilya ang Palasyong Portugues. Ngunit dahil sa alitan ng magkamag-anak, ito ay tuluyang inabandona. Itinayo noong ika-16 na siglo ng isang mayamang pamilya, nagsimula ang tirahan bilang parehabang bahay na may engranding bulwagan at bakuran. Noong ika-17 siglo, nagdagdag ng bagong pakpak, mas malalaking imbakan, hagdang bato at nilagyan ng magagarang kisame na kahoy ang pangunahing bulwagan bilang simbolo ng kayamanan. Noong kalagitnaan ng ika-18 siglo, muling itinayo ng magkapatid ang tirahan, nagdagdag ng kapilya, marmol na libingan at kambal na pavilion sa mga sulok na nagbibigay hugis dito. Noong ika-19 na siglo, ang kasal ay nag-uugnay ng ari-arian sa iba pang pamilyang probinsyal at nagbabago ang escudo de armas sa bawat alyansa. Habang humina ang agrikultura at tumaas ang buwis, humina rin ang pananalapi kaya pagsapit ng siglo, paminsan-minsan na lang ginagamit ang manor. Nakasara ang mga silid habang lumipat sa lungsod ang mga tagapagmana. Sa ika-20 siglo, nagkaroon ng tubig sa tubo, kuryente at mga partition sa attic. Gayunpaman, nagkawatak-watak ang mana at huminto ang pag-unlad maliban sa maliliit na pagkukumpuni. May tagapag-alaga na nagpabuhay sa parte ng unang palapag sandali bago rin umalis. Ang sumunod na pagtatangka sa pagpapanumbalik ay nabigo dahil sa matinding alitan ng pamilya at ang bahay ay iniwang mabulok, unti-unting bumagsak sa lubos na pagkasira. Samahan ninyo kami habang sinusuri ang isang marangyang mansyon na di rin nakaligtas sa pagbabago ng kapalaran ng pamilya at kasaysayan. Ang pamumuhay na may ADG ay parang paghahanap ng kwento sa abandonadong lugar. Magulo at magulo hanggang makuha ang tamang kagamitan, saka lang ito nagiging madali. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong intindihin ito mag-isa hanggang sa napagtanto ko na ang paghingi ng tulong ay hindi nagpapakita ng kahinaan, bagkus nagpapalakas pa sa'yo. Kaya na ngayong linggo, ang segment na ito ay inihatid ng BetterHelp. Ikinokonekta ka ng BetterHelp sa isang lisensyadong therapist na si Nanay para makinig sa'yo at gamit ang tamang mga kagamitan, magdala ng kaayusan sa kaguluhan. Punan lang ang maikling questionnaire at itatambal ka agad sa therapist mo. At kung hindi ito ang tamang therapist para sa'yo, palagi kang pwedeng magpalit ng walang dagdag na bayad. Ang BetterHelp ay may 7,000 review at 43 score sa Trustpilot. Matagal ko na rin itong ginagamit at malaki ang naitulong sa aking attention deficit hyperactivity disorder. Ang BetterHelp ay mapagkakatiwalaang plataforma para sa therapy. I-click ang link sa description o bisitahin ang betterhelp.com/broso.dk para makakuha ng 10 diskwento sa unang buwan. Salamat BetterHelp sa pag-sponsor ng ating video ngayong linggo. Halina't tuklasin ang isang epic na abandonadong lugar. Hindi ito ang pinakamagandang pasukan dito. Hindi, kasi madumi na sapatos ko. Pero nakapasok na tayo sa palasyo ng mga Portuges noong ika-16 na siglo. Tignan mo, ito na ba ang pinakamalaking palasyo ng Portuges mo ngayon? Sa tingin ko, Sa ngayon sigurado, pero sino ang may alam? pwede pa tayong makahanap ng mas malaki. Pero siguradong epic ito. Welcome ulit Rosa, Dyke, Leslie at camera. Meron tayo. Look! Uy, at maghanda ka dahil ipapakita namin sa iyo ang isang napakagandang video ngayon. Tingnan mo itong lugar na to. Ang laki nito, sa tingin ko, ay hindi masukat. Malamang hindi pa rin ito makikita sa kamera. Sa kamera mukhang maliit ang kwarto. Pero dito, kahit nakatayo ako, parang di ko pa naaabot ang kalahati. Iyan ang gusaling pinagtatrabahuhan natin ngayon. 500 taon na ang nakalipas. Itinayo ang gandang ito. 500 taon, tama ba? Oo, nung ginito ang panahon ng Portugal. Tingnan mo, kailangan kong maging sobrang tapat sa'yo. Hindi ko pa rin kailanman nakita ang isang pasukan ng palasyo na ganito dati. Anong bahagi? Ito ba? O buong silid? Yung laki nito, parang ito ay tinatawag nilang entrance hall. O pwede mo ring sabihing walang silbing espasyo sa bahay. Hindi ko pa ito nakita na ganito kalaki dati. Siguro sa kastilyo, pero hindi sa isang palasyo na ganito. Gusto ko yung arko dito. Oo, napapunta sa pangunahing bahagi ng bahay, yung mga itaas na palapag. Gusto ko yun sa kabilang side ng kwarto, hindi dito. Siguro ipakita mo na may mga upuan sa paligid. At noon pa yon, lalo na noong 1,600 kapag may mga magsasaka na pumupunta dito o kaya kapag may mga tagadala ng sulat o tagahatid na dumadating. Palagi silang pinauupo sa kwartong ito sa may pasukan.
At pagkatapos, bumababa dito si Conde na nakatira rito para kausapin ang mga taong iyon o ang mga katulong o sino mang katulad nila. Sa palagay ko, magaganda talaga ang mga bangkong Portuges na iyon. Oo, ang ilan ay gano'n nga. Sa pinakamagandang condition. Oo, pero yung iba ay maganda pa rin ang kalagayan. Parang pang-eskrima ang itsura ng mga ito. Pang-eskrima talaga ang mga yan. Pang-eskrima talaga ang mga yan. Oo, mga helmet yan para sa eskrima. Tama. Nandyan pa yung isa pa. Oo, Isa itong helmet. wow, ang astig niyan syempre. Ano ang isang palasyo ng Portuges kung wala itong magandang baul? Ay, wala namang laman sa loob. Tingnan mo yan, Ay, heto, nahanap mo nga yung kabilang bahagi ng bakod. espada ng bakod. Wow, ito yung klase ng... Paano mo ba tatawagin to? Parang rapier? Rapier? Oh, Rapier. Ako. narinig ko na ang salitang yon dati. Di ako sigurado kung ginamit mo yung salita para sa fencing na sport, pero sino ba talaga ang nakakaalam? Karaniwan din yan. Wow. Ang mga palasyo na mula 16 hanggang 1,800. Madalas mong makita ang mga parol na yan. At saka 2 pang bangko dito. Medyo curious ako kung ano ang nasa likod ng mga pintuang ito. Di ba? Hindi natin ginawa. Oh. Hindi, imbakan lang ito. Hindi, sige. Sige, magpatuloy na tayo mula sa hallway dahil dadalhin ka na namin sa susunod na kwarto. Nakakagulat para sa akin na mula sa main hallway, sa mas mababang palapag, diretso ka agad makakapasok, siguro sa parang lugar na upuan. Oh, pero may mesa nga itak kung dito talaga ito original na nilagay. At may ilan din siguro mga cabinet. Mga cabinet. Oh, Cabinet, tama. Yun ang salita. hindi ito reselya na cabinet kundi isang vault. Oo na. Hindi ko ilalagay yung vault ko sa waiting room. Hindi magandang ideya yon. Galing pa ito noong 1927 at parang may kinalaman sa pangangaso. Oh, Siguro isang permit. maaaring isang permit. Oo, maganda. Maganda ang vault. Wow, at mabigat ito. Pero parang vault na nakatago, di ba? Oh, sabi ko nga, akala ko cabinet lang. Oo, hindi mo talaga malalaman kung wala kang karanasan sa ganitong mga bagay. Cabinet. Kalaunan tila naging taguan ng alak. Oo, sa dulo. Ikakabit natin sa taas. Tingnan mo to! Gustong gusto ko ang mga upuang ito. Talagang napakaganda at napaka-Portuges. Oh, Sa kasamaang palad, kulang ito ng kulot sa ibabaw. sa tingin ko dati may kulot dito sa itaas. Pero ang mesh na nakikita mo rito ay tipikal na Portuges at ganun ang estilo nito. Nakakalungkot, napakasama na talaga ng kalagayan nito. Oo, tingnan pa natin kung ano pa ang makikita natin sa kwartong ito para itong display piece dito. Hindi naman mukhang orihinal para sa akin. Ewan ko kung bakit. Gumagalaw ang mga ito, may mga bisagra sila. At sa tingin ko, pwedeng ibaba ito at gawing parang mesa kapag kailangan mo. Sigurado akong yun na talaga. Kung titingnan mo ito ng ganito, maaaring orihinal na antigong piraso ito at pagkatapos, pwede mo itong gamitin bilang display. Parang dagdag na mesa rin ito kung gusto mong maghapunan dito o iba pa. Oo. Hindi ko iniisip na waiting room ito. Oh, ito ay isa lang. Medyo nahuhuli dyan. Maaaring isa ito sa mga dating o unang may-ari, hindi yung pinakauna. Mukhang larawan ito, pero nakakatuwang malaman na hindi namin inilalagay ang mga pangalan para maprotektahan ang lokasyon. Pero yung may-ari na nagtayo ng lugar noong 1,000, 600 S namatay siya, makalipas ang 3 taon. Kaya meron kang lahat ng kayamanang ito, itinayo mo ang lugar na ito, tapos pagkatapos ng 3 taon, pumanaw ka na. Ipakikita namin ang kwartong iyon mamaya. Pero dito, tingnan din natin ito. Dahil hindi ka makakakita ng ganitong upuan saan man sa atin. Oh, Hindi ko alam na upuan pala yun. Akala ko 3 silya. yan ang gusto ko sa Portugal. Lagi kong nakikita yung mga ganito. Parang ilusyon talaga, di ba? Oh, May crest din dito sa parang kurtina na to. Oo, interesante. Oo, maganda. Pero ipakita natin sa mga tao ang mas interesante pa. Tignan mo. Handa ka na ba para dito? oh. Tingnan mo ito. Oh, sandali lang. Wow. Hindi pwede. Ano ang isang palasyo ng Portuges kung walang kapilya?
Wala pa akong nakitang palasyo ng Portuges na walang kapilya. Hindi, pero ito, ibig kong sabihin, ito ang una para sa akin. Oo, pero napakaganda nito. Oo. Gusto ko rin yung balkonahe doon. Ang ganda rin ng detalye. Gusto ko talagang bumaba kahit paano. Oo, hindi pa tayo nakababa, pero alam natin na may nakahiga rin dito. Sa tingin ko yung original na may-ari. Oo, yung unang may-ari, sigurado yun. Nalaman naming siya ay nakahimlay sa isa sa mga marmol na nicho sa ibaba. Medyo nakakabahala para sa akin. Oo, medyo nakakatakot nga, pero talagang interesante. Tara, bumaba tayo at tingnan. Mula sa simpleng simula nito, naging isang kahanga-hangang tirahan ang manor noong ika-17 siglo. Nagdagdag ng bagong pakpak, mas malaking imbakan at hagdang bato. Noong kalagitnaan ng ika-18 siglo, may magkapatid na gumawa ng malaking pagbabago. Itinayo nila muli ang malalaking bahagi ng bahay, pinunduhan ang kapilya at libingan, at itinayo ang kambal na pavilion na bumubuo pa rin sa silweta nito hanggang ngayon. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang patunay ng kanilang kayamanan, kundi isang pahayag din ng pamana na nag-iwan ng arkitekturang tatak na magtatagal ng maraming siglo. Habang lumilipas ang panahon, ang mga pagbabago ay sumasalamin sa pangangailangan at ambisyon ng bawat henerasyon, lumilikha ng istrukturang bawat bato ay may kwento. Uy! Nayan siya sa balkonahe. Napakagandang pwesto nito para mag-enjoy dito sa lugar na to. Sasabihin ko, wow, sigurado akong dito uupo ang may-ari. Oo. Ang ganda ng disenyo nito. Uy, pwede kang bumaba sa hagdan, tapos pwede tayong pumunta sa ibaba. Oh. Wow! Mula rito sa ibaba, mas lalo pa itong masalimuot at maganda. Tingnan mo yung korona doon. Tingnan mo. Nandoon lahat ng ulo ng mga anghel na inukit dito. Wow! At ito, parang may mga 30 anghel siguro doon sa taas tapos may korona at lahat ng bagay. Karamihan sa mga ito ay mga pribadong kapilya at yung mga mayayamang tao na may sarili nilang pari dito at nagkakaroon sila ng sarili nilang mga seremonya at lahat ng iyon. Minsan, iniimbitahan din ang mga tao sa bayan na pumasok dito. Tama ba na noong 1,740 at 40 lang idinagdag ang bahaging ito? Oo, matapos mamatay ang unang may-ari at lumipas ang ilang henerasyon, doon lang nila naisipang magdagdag ng kapilya. At isa pang bagay na gusto kong ituro dito ay ang magandang kulay dito sa balkonahe. Napakaganda rin. Maganda talaga ang lugar na ito. Maganda talaga. Sige, ipakita natin ang bahay. Oh, Maganda na ang kapilya, pero mas mabibigla ka pa dito. Kaya mula sa kapilyang ito dito sa mas mababang palapag, may isa pang kwarto sa gilid na ito at mukhang kompletong living area ito. Ito ay silid tulugan, may dining room, silid tulugan at kapilya sa likod. Sa tingin ko, ang pinakakapansin-pansin na bahagi ng buong kwarto na ito ay tiyak na ang kisame. Oo. Octagon. Sa tingin ko, hindi. 4, 5, 6, 7, 8. Oo nga, octagon nga ito. Wow, Portuguese na kisame. Tingnan mo. Oh, ang gaganda nila. May isa pa. Yung inukit na kahoy at lahat. Ang ganda talaga. Sa tingin ko, masasabi ko talaga yon. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang kisame sa mundo. Siguro pangalawa lang sa Italyano. Kailangan itong sumabay sa mga fresco. Oo, pero sa tingin ko mas elegante ito. Mas pino. Oo, mas minimalistic pa nga siguro. Oo, pwede mo ring sabihin na ganun. Portuguese na gawa sa kisame. Oo. Thumbs up dyan. Ganda ng bahagi ng kultura at kasaysayan. Sobrang lamig. Oo, si Hesukristo ang nandoon sa itaas. At meron na naman tayong isa sa mga napakagandang kama. At mukhang ito rin ay mula pa noong ika-19 na siglo. Yung Brazilian rosewood na nakita natin kanina, pero hindi talaga ito ang uri ng rosewood hibla. Sa tingin ko, kung may ideya ang sino man tungkol sa edad ng kama na ito, siguradong ipaalam nyo sa amin sa comment section. Isang bagay na gusto talaga naming malaman. At pare-pareho ulit ang estilo nito. Ang kama, ang mga nightstand sa tabi nito, at ang upuang kakakita lang natin.
Bakit may mesa dito sa ilalim, sa loob ng kwarto? Ibig kong sabihin, katawan mo lang naman ang nandyan. Pwede mo namang palakihin ito. Oo, pwede mo itong gawing buong mesa. Medieval na kandelabra. Mas elegante ito kaysa medieval, di ba? Mas transitional na piraso. Oo, kaya yung mga estilo ng bahay dito ang dapat nating tingnan, pero hindi kasama ang chandelier. Pero huli na ang Gothic Renaissance. At ano yung pangatlo? Manerismo. Ang manerismo ay halo ng mga estilo. Ito ay isang estilo ng transition mula Renaissance papuntang Baroque. Ay, hindi, o baliktad. Baliktad, kaya siguraduhing bantayan mo yon. Ang bahay na ito ay walang tiyak na estilo sa mga elementong disenyo nito. Yung cabinet na nakakalimutan natin, pareho rin ng estilo sa kama. Talagang halo-halo ang mga estilo ng bahay na ito pagdating sa mga kasangkapan, pati na rin sa arkitektura. Dito rin matutulog ang mga bata. Karaniwan talaga yon noon sa Portugal. At natagpuan kong napaka-interesante nitong nakabaong bahagi, itong silid dito. Parang dito talaga natutulog ang mga tao. At malamang, ang mga anak ng pamilya ay natutulog dati sa kwarto ng mga magulang nila. Dahil posibleng ito ang master bedroom ng lugar at dito natutulog ang mga bata. At naririnig kitang nagsasabi na parang walang dibisyon o kahit ano. Pero karaniwan ito noon sa Portugal, ginagawa ito para sa pagpainit. Sa tingin ko, pagiging palakaibigan sa mga bata. Maraming iba't ibang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Para mapalapit ang pamilya, hindi ko maisip matulog kasama ang aking mga magulang. Hindi, naisip ko rin na matulog sa isang lugar na ganito. Ibig kong sabihin, Siguro gusto ko, isang bintana. oo nga, tungkol ba sa particular na kwarto ang sinasabi mo? Oo, yung particular na kwarto. Oo, parang bunker siya. Oo, maganda na nga yung mataas na kisame. Pero yun lang, astig yung mga pader. Pero yun lang talaga. Oo, ayokong matulog dito kahit kailan. Ibig kong sabihin, itong kwarto na to, pwede ko na siyang gawing bahay ko. Mayroon tayong ilang mga larawan. Oo, totoo yan. Kaya ang huling pamilyang tumira dito ay umalis noong 2000. At itong mga taong nakikita mo ngayon, nasangkot din sila sa isang alitan tungkol sa mana. Hanggang ngayon, wala pa rin silang napagkasunduan kung ano ang gagawin sa napakagandang lugar na ito at sa lahat ng magagandang gamit at alaala na naiwan dito. Na talagang isang napakalungkot na katotohanan. Sige. Paano nagagawa ng mga tao ito? Naiwanan ang isang lugar na ganito. Sa tingin ko, ang mahal na sistema marahil ang pinakadapat alalahanin. Oo, totoo yan. Dahil may ilang mga sahig din dito na umuugong. Sa tingin ko, dapat iparenovate at palitan lahat sa lugar na ito. Ang banyo, hindi ko iniwan yon. Hindi mo pa rin ba nakikita? Silipin ko lang sandali. Medyo cute siya dahil sa mga tiles sa pader at lahat. Hindi. Hindi natin ito gagamitin. Gusto ko yung kortina na nagsasara dito. Tapos yung salamin. Wow! Wow! Tingnan mo yan. Ang gaganda ng mga damit, di ba? Anong suot mo? Kaunting plug lang dyan, mga kaibigan. Kung gusto nyong tulungan kami, nalibutin ang mundo. I-dokumento ang mga makasaysayang lugar na ito at bigyan sila ng pwesto sa internet magpakailanman bago sila mawala. Tingnan nyo ang browser.dk merch. Ang link ay nasa description. Pinakamagandang paraan para suportahan ang channel. Magiging astig ka rin tulad ko. Magdagdag pa tayo. Parang konde ako na kailangang umakyat sa hagdang ito at punasan ang paa ko. Wow! Ang ganda ng arkitektura dito sa lugar na ito. Ramdam na ramdam ang pagka-Italyano dito. Itong hagdanan at ang mga arko sa itaas, pati na rin ang vaulted na kisame dito. Tingnan mo ang likhang sining sa likod mo. Isa itong ukit sa kahoy o... Isang panel na gawa sa kahoy. Ha? May ilang mga bituin doon. Kawili-wili yan. Binuksan ko ang pinto. Oh, bilis, bilis, bilis. Sobrang bilis. Silip. Oh, ito ay isang imbakan. Oh, ayos. Maganda ang channel dito ah. Oo, gusto kong buksan lahat ng pinto. Tara, akyat tayo sa itaas. Interesante ito. Tingnan mo. Kaya, mag-ingat ka. Napakadelikado ng kwartong ito.
Pero teka, huwag kang tumapak sa sahig. Hindi ko ito nakita. Kaya naniniwala ako. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo, sinimulan nilang ayusin ang kwartong ito, pati na ang kisame at lahat, pero hindi nila ito natapos. Matagal na itong kinatatakutan. Tingnan mo ang scaffolding, parang permanente na. Nakakalungkot talaga. Oo, bahagi lahat yan ng pagpapabaya. Oo, nararamdaman kong gumagalaw ang sahig. Kaya tara, mabatloy na tayo. Mula rito, ang ganda rin ng tanawin. Tingnan natin ang itaas na bahay. Ito siguro ang mga bahagi kung saan dating nanirahan ang buong pamilya. Sabay-sabay silang dumating. Kasama ang aklatan dito sa tabi ng bahaging ito. At muli, parang isang pasukan din ang itsura nito. Oo, magkapareho sila. Madalas kong isipin na ang mga mayayamang nagpapagawa ng ganitong bahay, parang di nila alam ang gamit ng mga kwarto. Tama yan, pero itong lugar na to ay may maraming pasukan, di ba? Kaya siguro ito ay pangalawang entrance hall, hindi ko alam. Oo, kung galing ka sa gilid, pwede kang pumasok dito. Napaka-interesanting kwarto. Tingnan muna natin ang aklatan. Puno pa rin ito ng mga antigong libro. Bibigyan kita ng mabilisang silip dito sa loob. Kahit yung amoy at lahat, nandoon pa rin. Wow! Ang daming librong naiwan. Ayan, napakagandang pasukan yan. Hindi ko talaga malimutan ang mga baul na yan. Gustong gusto ko sila. Kadalasan, ang mga baul na ganyan ay puno ng kumot, pero dito, wala nang laman ang mga ito. Napaka-interesante ng painting na yan. Wow! At napakatanda na rin ng pirasong yan. Magandang sira sa isang banda. Kailangan nito ng restoration pero baka hindi sulit. Gusto ko pa rin ito. Mas interesante nga sa itsura niya ngayon. Oh. Maganda ang pasukan. Magandang lugar. Sige. Mula sa pasilyo, pupunta tayo sa kanan dito. At sa tingin ko, ito ay isang kwarto na pwede nating pasukin. Oo. Oh. Sandali ko lang nakita ito. At para sa amin, pakiramdam namin ito na ang isa sa mga huling kwarto na tinirhan. Oo. 16 na taon na ang nakalipas. Moderno pa rin ang kagamitan kahit may cathode ray tube television pa. Pero mayroon ding arinola. Ibig kong sabihin, plastic ito, kaya medyo moderno rin, masasabi ko. Tapos, ang kama ay normal lang, pero antigong-antigo. Ganda ng duffel bag na yan. Oh, isang leather na duffel bag. Lahat ng sapatos ng dating may-ari ay nandoon pa rin. Wow, ang astig nun. Uy, doktor! Astig si Martin. Oo, buong puno at lahat dito. Baka naiwan pa yung mga damit niya o yung mga damit niya o niya. Dapat kong sabihin, oo, nandito pa yung mga damit. Oo, lahat ay naiwan pa. Oh, sa tokador. Heto, mayroon pa tayong guhit ng isang tao na may napakagandang bigote. Hindi ko alam kung sino ang taong ito. Wala akong ideya. Oo, makikita mo pa rin ang maraming kagamitan nila na nakakalat dito. At Siyempre ang piano. stat, shot, srat. Dramatiko. Sobrang dramatiko. Oh. Enrico. Giuseppe Guillaume. Guillaume. Hindi ko alam ang mga pangalan dito. Mukha siyang Guillaume pero mas mukhang Frances, siguro. Mukha siyang Frances? Mukha siyang medyo Pranses. Totoo yan. Malamang isa sa mga dating may-ari ng lugar na to. O kahit sino mang dating nakatira dito. Mga nanirahan. Oh, may-ari. Hindi. Bata pa siya, pwede. Pwede sana. Tingnan mo itong grand piano dito. Gusto ko talaga yan. Oh. Isa itong kahon ng alahas na cute. Bumalik sa pasilyo. Oo, makabago talaga lahat dito. Pati sa parteng ito, ang kusina na sa tingin ko magiging maganda na sana sa isang normal na bahay. Pero dito, ayaw naming magtagal dito. Hindi, sobra naman kung tatawagin mong moderno ang kusinang ito. Oo. Pero hindi rin ito sobrang luma. Wala talaga. Gamit lang talaga ito. Pero itong palasyo, mas maganda ang pagkakalarawan mo. Sa tingin ko, nandyan lang sa likod ng pintong ito.
Ano ulit ang tawag sa kusinang ito? Ang kusinang tinatawag ulit. O yung chimenea, sa ibabaw ng chimenea? Yung isang block lang na chimenea? Ayos naman, ayos naman. Mas magpakita na lang tayo kaysa magpaliwanag. Tingnan mo ito. Sa totoo lang, halos nasa labas na tayo ngayon, pero ito ang dating kusina noong 1600 ng lugar na ito. Oo. At ang nakikita nyo rito sa harap natin ay ang chimenea. Mga kaibigan, itong buong ito ay ang chimenea. Hindi ka panipaniwala. Naguluhan ako nang makita ko ito. Kaya ang kusina ay nasa isang palapag na mas mababa kaysa sa buong palasyo. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Pero sa tingin ko, isa ito sa pinakakamanghamanghang sinaunang kusina na nakita ko. Bakit mo kakailanganin ng ganito kalaking kusina? Wala akong ideya. O ganito kalaking chimenea? Kahit ako, kapag tinitingnan ko ang aparatong ito, kasanayan na rin ito. Oo nga. Para sa akin, lahat dito ay nakakabighani. Pati na ang hapagkainan sa gitna. Puntahan natin yan mamaya, pero pwede mong ipakita muna ang hapagkainan. Halika, silipin mo muna dito sa ilalim. Nakakabighani, ano? May mga paniking lumilipad dyan. Oh, yan na ang bago nilang bahay. Ang lugar kung saan sila natutulog at naninirahan. Pero ito ang orihinal na kusina. Kasama ang orihinal na chimenea ng lugar at lahat ng gamit sa kusina. At dito sa ilalim ginagawa ang apoy. At sa tingin ko, karamihan ng paghahanda ay malamang na ginagawa dito sa bahaging ito. Oo, nandito pa rin ang ilan sa mga kagamitan mula kay Bases. Walang salita para dyan, Luke. Wala akong masabi. Hindi, nakakalungkot na ganito na ang kalagayan nito. Matagal na akong nag-explore, kaya bihira na akong mamangha. Pero dito, talagang namangha ako. Nakakagulat. Magandang salita. Punta naman tayo ngayon sa bahaging ito ng bahay. Ito ang kaliwang bahagi mula sa entrance hall. Ito ang unang kwarto. Oo nga. Maayos na inayos na kama. Oo, sa tingin ko meron na tayo. Minsan may mga tagapangalaga pa rin ang mga ganitong lugar at mukhang ganoon nga ang kaso dito. Paminsan-minsan, baka may pumapasok pa rin dito. Sino ba naman ang nakakaalam? Alam mo yung sagisag na yan sa likod? Lumang watawat ba ng Portugal yan o ano? Oo, nasa watawat ito. Sa totoo lang, nasa kasalukuyang watawat ito. Tama ka? Tama ka, kaya may berde na may pula. Oo. Pagkatapos, ito ang simbolo sa oo. Diba? May 7 tore yun. 7 defensive tour ng Portugal. Gusto ko talaga ang sagisag ng Portugal. Isa sa mga gusto ko rin ang bandila ng Portugal. Kailangan kong sabihin. At itong batong pahingahan sa tingin ko, Kaya pwede kang umakyat dito at maupo ka rito at tumingin lang sa bintana. uminom ng kape mo. Ang ganda at ang sarap dito, malamig pa kasi mainit ang araw ngayon, kaya pwede kang mag-relax dito at magpahinga. Malamang guest room ito. Huwag kalimutan ang chandelier. Oh, napakaganda ng piraso na yan. May korona pa sa itaas. Malamang gawa sa bronze. Sa tingin ko, oo, magandang maliit na kwarto sa hallway. May isa pang nakakaintrigang piraso. Itong cabinet dito. At kung titingnan mo dito sa gitna, may mukha rin. Oo nga. Parang mukha ng demonyo. Halos humihip ng hangin. Oo. Halos mukhang si Zeus o kung ano man. Mula sa Avatar. Mula sa Avatar. Oh, ito yung may mga sombrero sa loob nito. Oo, tama. Malamang galing sa dating ginang na nakatira rito. Nandito ang koleksyon at iba't ibang sombrero niya. Ang cute ng mga sombrero. Gusto ko sila. May isip mo ba siyang naglalakad suot ang mga yon? Sige. Oo. Kaya pala, sinabi na pala sa inyo ni Luke bago pa yon. Noong 1700 at 40 na-renovate ang lugar. At ang ginawa nila, dinagdagan nila ng kapilya at itong kwarto at yung kwarto sa tabi nito dahil nire-representa ng mga ito ang mga tore. At oo, gusto talaga nilang gawing espesyal ang lugar na ito. Oo, Talagang nagawa nila. Hindi ko sure kung makikita mo ito sa camera dahil masyadong mataas at hindi natatamaan ng ilaw. Ito rin ba ang madilim na rosewood galing Brazil? mukhang rosewood ito. Oh, parang mahogany.
Posible rin naman. At pagkatapos, meron tayong napakalaking hapagkainan. Oo. Parang ito talaga ang inaasahan mong makikita sa ganitong palasyo. Isang napakalaking hapagkainan para sa mga kasiyahan kasama ang pamilya, magagandang upuan na may gawa sa balat. Maganda ang lugar nila dito. Nakita mo ba ang orasan? Oh, yung orasan ng lolo dito sa kanto. Ang laki nito. Karaniwan, naglalagay ako ng baril dito. Tama. Nakakita nga pala kami ng espada. Hindi naman ito isang kilalang piraso o kung ano paman. Hindi, mataas lang talaga ito. Oo, mataas at maganda ito. Pero wala naman talagang halaga. Sa tingin ko, espesyal ang side table na ito. Ang ganda ng kurba ng mga paa, pero may matutulis na kuko sa ilalim. Oo, ang ganda ng piraso na yan. Ang laki ng pader, bagay ang mga wall sconces. Pero wala talagang chandelier dito sa kwarto. Kaya naman may malalaking wall sconces dito na nasa likod mo. Gusto ko lang umikot sa kwarto, tingnan ng mabilis lahat ng mga kasangkapan dito. May tanong ako para sa'yo. Luke, alam mo ba kung ano ito? Para sa kandila. Mapatay? Oo, tama. Oh, meron din noon ng lola ko. Ang cute. Ginamit pa niya. Kaunting alak. Oo. Hindi ko maintindihan kung paano gamitin ang aparato. Oh. Pwede mo lang itong hipan. Oh, itong kabinet. Ipapakita ko kasi. Gusto ko yung mga nakasabit na tasa dito. Wow. Mukhang napakadelikado. Lahat ng mga tasang nakasabit dito. Oh, apat na rin ang mga balkonaheng ito. Masasabi ko. Oo, mga balkonaheng ito. Ang astig. Ginawa ang mga istante na may kulay na parang mga balkonaheng ito. Oo. Oo, tama ka, sige. At pagkatapos, ang kwarto sa tabi nito. Oh, mas mababa ang kisame dito. Akala ko pareho rin ang gandang gawa sa kahoy dito. At mukhang ito rin ay parang silid pagkatapos kumain. Isang dining room siguro, pero mas maliit lang ang sukat. Sa palagay mo, wala talagang chandelier ang mga kwartong ito? Oo, sa tingin ko, wala talaga silang chandelier. Kasi yung ibang kisame meron naman. Pero yung mga mas marurupok, wala talaga. Oh. Ibig kong sabihin, Pwede mo namang tingnan ito sa totoo lang. oo, manipis lang ang kahoy na ginamit dito dahil may istruktura sa taas nito. Kaya ito lang ang istruktura na nakapatong sa ibabaw ng kwarto. Pagkatapos sa itaas nito, makikita ang totoong kisame ng palasyo. Dahil ito lang ay hindi talaga makakaprotekta laban sa ulan. Tara, ikutin natin ang kwartong ito. Tingnan natin. Napaka-interesante ng upuang ito. Parang alpa pa nga ang itsura. Oh, mga totoo yan. Ang ganda ng pagkakagawa sa kahoy. May screen din para sa apoy. Oh! Screen ito para sa apoy. Oh! Oh, tama. Para protektahan ka mula sa apoy. Magandang itsura. Alam kong mahilig ka sa mga sandata noong medieval, mga sandata. Ito ay isang halberd. Sabihin mo naman sa amin ang tungkol dito. Sa tingin ko, dumating ito ng medyo huli na sa panahon ng digmaang medieval at binago nito ang malaking bahagi ng labanan. Dahil epektibo, ito laban sa mga espada pati na rin sa mga kabayo. Galeria. Pwede kang umatake mula sa distansya gamit ito may kawit pa. Pwede akong lumaban gamit ito. Oo, isa itong napaka-prominenteng sandata. Wow, nakakakita tayo ng ganito dito. Mukhang totoo nga. Tinitingnan ko. Parang oo. Hindi siya matalim. Medyo mukhang maluwag-luwag, Oo, malamang luma na ito at hindi rin talaga matalim. kaya mahirap sabihin. Baka patpat lang ito mula sa walis o iba pa. Ginawa ko lang na parang, oh, totoo ito. Wow, salamat sa paliwanag. Napaka-interesante ng impormasyong yan. Wow, lahat dito ay sobrang alog. Oo, tabingi talaga ang sahig na to. Maganda naman ang kabinet, ah. Napakaganda talaga nito. Gusto ko ang mga bintanang nasa gilid dito. Oo, Kawili-wili, maganda talaga ang itsura. sa tingin ko, iiwas ko yung parteng yun ng sahig. Walang problema, gusto ko lang ipakita ang kwarto. Oh, hindi pa nga natin nakikita ang photo album. Oh. Tingnan mo ito. Parang seremonya o kung anuman. May mga litrato pa ng mga bata. Nako, magkakasama lahat ng Ginoo. Malamang pinag-usapan nila ang tungkol sa kapayapaan sa mundo doon. Sana nga ginawa nila. Sana nga. Wow, ang gaganda ng mga litrato na yan. Nakita mo na ba sila ng maayos? Oo,
May ilang sulat kamay din dito. Ibig kong sabihin, walang galing sa bahay. Parang Hindi. isa itong kastilyo. Wow, luma na ang mga larawang ito. Oo, parang mga seremonyang militar, kasalan, mga pista sa bayan. Oh, Oh, wala namang tungkol sa bahay. hindi. Sa tingin ko, karamihan ng alaala ay nawala na, maliban sa ilang litrato na nakita namin sa ibaba. Oo, totoo. Parang pamilya nga. May kaunting kasaysayan pa rin ng mga taong naiwan, kahit papaano. Tara, subukan natin. Sikat sa mga Portuges ang masalimuot na mga kabinet. Parang ukit lang sila ng ukit na parang walang katapusan. Puno lang yan, gagawin pa nilang ad kung kaya. Metronome ba yan nandyan? Sige, ay grabe. Ang astig, di ba? Bihira na lang makita ang mga yon ngayon. At ang ating upuan dito, napakaganda. May maliit na aklatan, ilang libro, at iba pa. Oh, may ilan pang mga larawan. Ito pa ang ilan pang mga alaala. Oh. Ginang, patawad po talaga ako sa mga Budista. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung ano ang ginagawa ko. Naipatayo ko siyang muli. Ang aking binibini, maganda siya. At mukha siyang mayaman. Oo. Hindi ko nahahawakan. Videohan mo na lang. Malaki ang pamilyang yan. Oo. At mukhang may nasa loob ng bahay. Mukhang magarbo naman kung saan sila nagpapadala. At doon magagara rin ang mga tao. Oo, pero parang napakainit pa rin ng larawan. Oo, hindi ito isang bagay na magagawa dito. Oo, tapos lahat ng mga libro at mga palamuti at lahat ng bagay. Magandang tubo, dating may-ari. Napakaganda niyan. Nakatayo pa rin dito. Maganda ang tanawin dito. Susunod, dadalhin ka namin sa itaas ng lugar na ito. Mula sa pasilyong ipinakita lang namin sa iyo. May hagdan din na papunta sa mga itaas na palapag hanggang sa huling bahagi ng lugar na ito. Walang chandelier kahit saan dito. Wala. Lahat ay mga scones lang. Sila lang. Naglagay lang ng parol sa may pasukan. Naglagay kami ng parol sa pasukan at nakita naming may chandelier sa storage. Oo nga, totoo yan. Baka nandyan nga dati sa isang bahagi. Oo. Oh, grabe. Interesante ang kwartong ito. Hindi pa ako nakakapunta dito. Hindi rin ako. Medyo napatahimik ako sandali. Oh. Gusto ko ulit ang kisame. Hindi dahil sa kakaiba ito o kung anuman, kundi dahil sa paraan ng pagkabulok nito. Sa tingin ko, kakaiba ito. Tingnan mo, dapat kang pumunta sa banyo. Oh. Parang kakaibang banyo sa likod ng pintong ito. Tapos meron tayong mga kabinet. Oo, mga kabinet at ilang baul na naiwan dito. Para saan ito? Ulit? Ito dati ay salamin dito sa loob. Ah, talaga. Oo, parang maliit na vanity para sa makeup mo dito sa baba. Tapos may salamin sa taas. Sabi ko, anong bote para sa disyerto ito? Maganda itong painting na to. Oo nga, Gusto ko to. napakasimple. Pero interesado talaga ako sa bahaging ito dito. Ito ay isang banyo sa likod nito na may bathtub at lahat. Pumunta ako sa bahaging ito. Ibig kong sabihin, Di naman ito masyadong magarang bathtub. pero hindi. Ang pinag-uusapan natin ay mas tungkol sa, Oh, wala ito sa lugar. halika, tingnan mo dito sa side na to. Kaya meron kang maliit na kwarto dito, pero meron ka ring maliit na balkonahe na nakatanaw pababa dito sa hagdanan. Oh, ha? Yung mga disenyo sa bahay na to, gustong gusto ko sila. Sa tingin ko, ang gaganda nila. Pero yung banyo doon medyo parang wala sa lugar. Oo, siguro kailangan lang talaga nila ng banyo para sa itaas na palapag o kung anuman. Gusto mo bang tingnan? Hindi ba? Ang kwarto na Na may kusina. may mga kama? Ito ang kwarto na may mga kama. Oo nga, sinabi sa amin ng kaibigan namin tungkol dito.
May daan-daang kama sa kwartong ito. Ibig kong sabihin, pwede kang pumasok. Oh, nakasabit sila doon. Nakikita mo ba? Oh, camera. Oh! Hayaan na lang natin sila. Oo. Sige. May isa pa tayong ipapakita. Tingnan mo sa likod. Oh, ayan na naman. Vita Chair Bench. Kailangan ko pang malaman ang tamang pangalan ng antigong yan kasi di ko pa na-research. Talagang nakaka-interest ito. Oh. Ibig kong sabihin, napaka-unique nito. Isa lang ang nakita kong upuang mas kakaiba dito. Hindi ko alam kung naaalala mo sa video ni Manuaro, may social bench doon kung saan pwede tayong magsama-sama. LinkedIn video dito. Ang ganda nun. Gustong gusto ko yun. Ito siguro ang pangalawa kong paborito, kaya nagustuhan ko talaga. Magandang palasyo, 1,600 na raangis. Sa tingin ko, nakakuha na naman tayo ng isa pang bahagi ng kasaysayan. Look, Oh, salamat sa inyong lahat. una kong punta sa Portugal, sobrang ganda ng karanasan. Parang nasasanay ka na, parang napapabayaan ka na. Oh, Dalawang nakakabaliw na lugar, sunod-sunod. baka ako ang pampaswerte. Oh, ikaw talaga ang pampaswerte, sigurado. Salamat, Luke, sa pagsama sa akin. Salamat din sa inyong lahat sa panunood ng video at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam.